Pili lang kayo dyan. Marami tayong bagong dating na mga t-shirt, pantalon. At meron din tayong mga bisita dito na napakaganda. Miss, Ay, ganda nito. Magkano to, miss? 80 lang po. 80. Ganda, no? Ang ganda talaga po. Pwede pahawak ka. Kunin ko muna, ah. Ganda. Ganda naman ito. Ano kayang pakiramdam, no? Makasuot ng ganitong damit. Yung malaya ka. Katulad ng mga ibon sa himpapawid na malayang lumipad sa itaas. Walang nagdidikta sa'yo. Malaya ka sa lahat ng bagay. Sana maging katulad din nila ako. Malayang lumipad. May kalayaan para pumili kung saan ako magiging masaya. Katulad nitong damit. Pinapangarap ko pa noon na magkasuot ng ganito. Kailan ko kaya makakanta yung kanta ni Glock 9 na Serena? Kasi ako, tingin ko di ko yung makakanta. Marami kasi mga tao na pilit akong hinahadlangan kung saan ako magiging masaya. At ang masakit pa doon, yung mga mahal mo pa sa buhay, yung pumipigil sa'yo. Yung tatay mo, yung nanay mo, at mga kapatid mo. Huwag ka dyan. Huwag kang ganyan. Bawal yan. Lalaki ka. Dapat mag-asang lalaki ka. Pero ito lang naman ang gusto kong masunod eh. Yung maging masaya. Sabi pa nga nila, gawin mo lahat ng bagay kung saan ka masaya. Ito lang naman eh. Ito lang yung magpapasaya sa akin. Yung marinig ko lang na sabihin nila na tanggap nila ako. Dahil ba, pinanganak lang akong lalaki. Dapat mag-aasa na ako lalaki. Yung pandidikta, na bawal daw kasi kasalanan sa mata ng Diyos. Mapupunta sa impyerno. Nasa na yun? Yung sabi nga nila, yung tatay raw, yung pamilya raw, kung gusto nila maging masaya ang mga anak nila. Pero bakit hindi nila maibigay yun? Simple lang naman yung kahilingan ko eh. Ito lang, itong klaseng damit na to ay masusuot ko at masabi ko sa kanila na ganito ako. Ma, pa, kuya, ate, bunso, tanggap niyo ba ako kung ganito ako? Kaso di ko na kayang sabihin yun. Kasi hindi ko pa nasabi, dinidiktahan nila ang pagkatao ko. Sayang. Sige, miss. Po? Hindi ko na lang ito bibili, miss. Bakit? Maghahanap lang ako ng iba, miss. Sige. Wow! Yan, Neneng. Parang kasya sa'yo. Oo nga po eh. Kasyang-kasya to sa akin. Pero siguro, mas kasyang-kasya to sa mama ko. Naaalala ko pa noon. Pag pauwi ko sa bahay ay binibigyan niya ako ng mga magandang damit katulad nito. Sinabi niya, "Nak, ito, bagay na bagay to sa'yo, nak." Oo nga naman, tama naman si mama. Bagay na bagay. Gusto ko nga rin siyang bilhin nito eh. Yung mga magandang damit. Pero, paano? Paano ko yung mama mo ay wala na? Yung magbibigay sa'yo ng damit. Kapag umuwi ka sa bahay. Yung may mga maiinit na yakap. Galing sa iyong mama. Ganon. Gusto ko talagang makabawi sa mama ko. Yung lahat ng paghihirap niya, yung lahat mga alaala na binigay niya sa akin. At yun, gusto ko iparamdam sa kanya yung bigyan niya, yung paraan na binibigyan niya ako ng mga gandang damit. Ganun rin sana eh.
Ganun yun sana yung pangarap ko. Yung lahat na binibigay niya sa iyo, yung lahat na pagmamahal, lahat ng pag-aaruga, lahat ng paghirap na binigay niya sa akin. Gusto kong bigay rin sa kanya, pero paano? Paano nga ba? Diba? Ang sakit-sakit. Yung mawalan ka ng ina na mula sa pagkabata, nag-aaral ka na sa iyo, nag-aalaga na sa iyo. Diba? Sayang ang ganda ng damit na ito. Kung yung taong gusto mong ibigay ay wala na sa buhay mo. Yung taong gusto mong bigyan lahat, yung ibalik yung pagmamahal, yung lahat ng sakripisyo na ibinigay niya. Pero paano nga ba? Sa anong paraan kung yung taong mahal mo ay wala na? Useless lang lahat. Kapag sa iyong isang pamilya ay may kulang, parang lahat tulad ng damit na ito. Ang ganda nga, di ba? Gusto ko sana itong bilhin. Kaso, hindi na pwede. Hindi na pwede kasi wala na yung gusto kong bigyan. Yung taong pinakamamahal ko sa lahat. Yung taong hindi na babalik kailanman. Yung taong kahit anong gusto mong gawin ay hindi na magbabalik pa sa iyong buhay. Sige, Ale. Po? Hindi ko na lang ito bilhin. Bakit? Ano sa puso? May mga pantalon tayo diyang bagong dating po. Ano ba? Bili lang kayo. Bibilin mo? Sana. Ikaw, bibilin mo ba? Sige. Sana na lang. Sa bagay, parati naman ako pangalawa sa lahat ng bagay. Diba naman dito sa bestidang to, pangalawa pa rin ako. Kailangan ba ako magiging una sa paningin niyo? Sa academics, ginagawa ko naman lahat. Lalong-lalo na yung batang-bata pa ako. Parati niyong may dala kayong mga bagong laruan. Pero ano sinasabi niyo? Huwag ka man nang pumili, unahin mo na natin kapatid mo. Akala niyo pa hindi ako nasasaktan sa mga ganon? Parating pangalawa na lang dito, dyan. Nakakasawa na. Kailan ba talaga ako magiging una sa paningin niyo? Kailan ba talaga ako magiging priority niyo? Kailan ba talaga ako magiging una sa listahan niyo? Unahin muna natin yung ate mo. Kailan ko ba yung maririnig? Siguro, maririnig ko na lang yan kung wala na ako. Ah, ang ganda. Ang ganda, no? Kaso, may pinaglalaanan ako ng pera ko. May mas mahalagang bagay na paggastahan ng pera. Nakikita na lang ako sa tiyahin ko. Wala na ang nanay at tatay ko. Dati-dati, kung may gusto kong damit, sapatos, yung sinabi ko, Nay, gusto ko niyan. Pero ngayon, kahit gaano ko kagusto ang isang bagay, nakikita na lang ako sa tiyahin ko, kaya nahihiya ako. Mas pinapahalagahan ko ang pag-aaral ko, kaya dito ko pinaglalaanan lahat. Pera ko, pagod ko. Gusto ko ang damit na ito. Gustong gusto. Gusto kong maranasan muli ang pakiramdam, ang kasiyahan. Habang nililigawan
Regaluhan ako ng nanay at tatay ko ng mga magagandang damit, sapatos. Gustuhin ko man, hindi ko na maibabalik ang panahon. Wala na sila. Sayang. Ang ganda pa namang bestida. Sige, Ale. Sa susunod na lang pag may pera po ako. Pili lang kayo dyan. Marami tayong mga magagandang mga bestida dito. Mga pantalon, mga jacket. Murang-mura lang po. Swak na swak sa bulsa. Ay, Bini. Bagay na bagay sa'yo yan. Napakaganda. At ang puti pa. Pero di ba? Hindi to bagay sa babaeng kagaya ko. Isang babaeng liberated. Tingnan mo nga yung damit ko. Ang iksi. Di ba ang tingin nyo sa akin? Malandi. Dahil sa ano? Dahil sa pananamit ko. Dahil sa pananamit ko, hinuhusgahan nyo na ang pagkatao ko. Dahil ba ganito ako? Ha? Dahil ba sexy ako manamit? Kaya ang tingin nyo sa akin, wala na akong magandang kinabukasan. Ang sabi nyo pa nga, maaga ako mabubuntis. Diba? Pero tingnan nyo. Tingnan nyo ko. Kahit ganito ako, may mga pangarap ako sa buhay. Kahit ganito ako manamit, disenteng babae ako. Dahil hindi basihan ang pagkatao ng isang tao sa kanyang pananamit. Tingnan nyo, malapit na akong gagraduate. Sabi pa nga ng tiya ko, maaga daw ako mabubuntis. Hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Pero tingnan mo, malaki bang tiyan ko? May sanggol ba akong bitbit? Wala. Dahil at ng sinasabi nyo sa akin, ginagawa kong motibasyon. Kahit ang tingin nyo sa akin, malandi, pokpok, wala lang yun sa akin. Bakit? Alam nyo ba kung anong nangyari sa buhay ko? Alam nyo ba kung anong nakaraan ko? Di ba hindi? Pero kung humusga kayo sa sarili ko, sa pananamit ko, grabe. Hindi nyo alam anong pinagdaanan ko. Hindi nyo alam anong pakiramdam ng isang anak na nangungulila sa kanyang ina. Hindi nyo alam. Kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Kaya ba sinasabihan nyo akong hindi makakapagtapos sa pag-aaral? Dahil gagaya ako sa ina ko? Na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nagkaanak. Huwag niyo ko igaya sa kanya. Dahil kung magkakaanak man ako, hindi ko sila iiwan. Hindi ko sila ipagpapalit sa ibang lalaki. Sabihin niyo na ako ng masasakit na salita. Wala akong pake. Dahil kilala ko kung sino ako. Miss? Po? Ang ganda sana, pero sa ibang mga ibenta, Mayroon tayong mga bagong dating dyan. Pili na kayo. Shirt po. Wow! Ang ganda naman ng damit na ito. Talagang maganda yan, sir. Bagay na bagay ito sa mama ko ah. Magkano to ate? 80 lang po. Ay, sayang. Hindi na kasya sa allowance ko. Ang ganda pa naman sana. Ang ganda sana tingnan ng mama ko pag suot nito. Ay, ang hirap talaga maging mahirap. Ang hirap pag wala kang pera. Hindi mo mabibili ang gusto mo. Hindi mo mabibilhan ng gamit ang mama mo. Naingit nga ako sa iba eh. Kasi sila, kaya lang bilhan ng mama nila. Kaya lang bilhan ng mga gamit ang mama nila. Pero ayos lang. Kunting panahon lang.
makakapagtapos din ako ng pag-aaral. At pag nangyari yun, bibilhan ko ng mga damit ang mama ko. Sa unang sweldo ko, bibilhan ko siya ng mga gamit, mga damit. Kahit doon man lang nabayaran ko mga sakripisyong ginawa niya. Yung mga panahon na nandun siya. Kasi nung mga panahon na lugmok na lugmok ako, walang-wala ako sa sarili ko. Siya lang ang nandun para sa akin. Siya lang ang naging karamay ko. Alam ko hindi sapat nakabayaran yun. Pero makita ko lang siya na maging masaya. Nakangiti. Buong ng araw ko. Masaya na rin ako. Kaya sa damit na ito, hindi man kita mabibili ngayon. Balang araw, higit pa rito mabibili ko para sa mama ko. Ate? Sasauli ko na to, ate. Hindi mo pabilihin? Hindi po, ate, wala na po akong pera. Ate, magkano po ito? Ay, hindi po kasya sa'yo yan, ate. Ay, ate. Ang tanong ko, magkano? Hindi akong kasya ko. Ay, patawad po. Grabe naman kayo sa akin. Pagdating talaga sa pisikal na anyo, palagi nyo akong hinuhusgahan. Akala nyo ba hindi ko pinangarap na makasuot ng mga sexing damit tulad ng iba? Akala nyo ba hindi ko rin pinangarap ang mga katawan na sexy tulad ng iba na nakakasuot ng sexing damit at fit na damit? Palagi ko na rin naririnig yung mga masasamang salita dahil sa pisikal kong anyo. Malibang mabuhay sa ganitong katawan? Ano bang nagawa ko para pagsilitaan niyo ako na masasakit? Minsan nga, ngumingiti lang ako. Hindi niyo alam, sa likod ng mga igiting yon ay nasasaktan na ako. Minsan sa bahay, umiiyak na lang ako dahil yung mga salita na lagi niyo sinasabi sa akin ay palagi kong naaalala. Palagi silang nandito sa isip ko. Naaalala ko yung mga bawat salita na binabato ninyo sa akin. Minsan nga, parang ayaw ko na lang pumasok kasi sa eskwela, doon ko palagi narinig yung mga masasakit na salita at panglalait. Alam nyo ba, sa bahay, hindi ko naririnig yung mga ganyang salita, mga masasakit na salita na nasasaktan ako. Yung mga taong nanglalait sa akin, hindi nila alam, nararamdaman ko yung mga nanglalait sa akin. Kahit butil lang bigas, wala silang naiambag. Akala nila, ngiti-ngiti lang ako, okay lang yon. Pero hindi okay sa akin yon. Kaya sana naman, sa mga taong tulad nyo na mapanghusga sa pisikal kung anyo, hayaan nyo na lang po kami dahil gusto rin po naming mabuhay. Ate, susunod ko na lang po ito bilhin kapag pumayat na ako. Bakit anong bumibili nito? Ang mura lang oh. Hindi naman nakakabutas ng bulsa. Hindi nila alam kapag binili nila ito, napakalaking tulong na ito sa akin. Sa aking pamilya. Ay, alam nyo ba? Hindi madali. Hindi madaling tagapagsustento ng isang pamilya. Napakahirap. Kung ano-ano na lamang ang aking pinapasukang trabaho. Pag araw dito ako, pag gabi naman, doon ako sa eskinita, nagbebenta ng kape. Hanggang magdamag, para lamang makakain ng 3 beses sa isang araw ng aking pamilya. Napakahirap, no? Napakahirap. Bakit walang bumibili sa bestidang ito? Kapag tinitingnan mo naman sa malayuan ay napakaganda. Napakadesente kung tingnan. Pero kapag tinitigan mo pala ng malapitan ay mayroon pa ng mga gusot, mga mantsa. Ang bestidang ito ay parang buhay ng isang tao nga, no? Kapag ang isang tao ay hindi mo lubos na makikilala ay masasabi mong napakaganda ng kanyang buhay. Ngunit kapag nakilala mo ng lubusan ay doon mo makikita na ang tindi pala ng kanyang mga nararanasan sa kanyang buhay. Liligpitin ko na nga ito. Ang buhay
buhay ng tao ay mayroong mga bahagi na hindi natin lubos na nauunawaan. Subalit sa bawat karanasan, mayroong mga aral at mga sagot na nalalaman. Ang mga problemang hindi maibahagi ay parang mga anino na nagtatago sa magagandang anyo, magagandang palamuti at disenyo. Ngunit sa tuwing tayo ay humaharap sa mga ito, ang totoong karanasan ay unti-unting nabubunyag. Ang liwanag ng pag-unawa ay unti-unting sumisilip.